Magandang araw mga ka-Friendsy! Andito na naman po ang inyong friend si Ella. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magaluto ng sinaing na isda. Sana po ay kagaya kayo ng aking inapitas na kamyas na sariwa na ay may asim pa. Ay panigurado naman po talaga sigurong may asim pa. Ay naisipan ko po ba yan namang magsinaing na isdang tulingan at gawa po ba yan naman ng andaming bunga na rin kamyas ay masasayang laang naman po pag ari hindi na iluto. At nangangahulog laan din po ba yan naman ay di maigipang lutuin ay ari po ay tanim din sa may aking kubo. Nagapatuyo din po ako na rin para po baya pag hindi natagbunga ay di may agamitin po akong pang-asim. At makuha na rin po tayo ng dahon ng saging na agamitin natin sa sinaing nating tulingan. Ayos na po aring isang piraso at ari sobra-sobra pa. At makuha na rin tayo ng luya na ating alagay. Ari po ay tinanim ko din sa tabi ng aking kubo at para po pag ako'y nangailangan ng luya ay ako'y hindi na po malayo. Dahil lagi naman po akong nagaluto ay dinagatanim na ako ng gulay sa tabi ng aking kubo. Alinisan na natin itong isdang tulingan para mailuto na. Ayan nung madugula ang po bayan itong isdang ito. Na kahit ilang ulit mo ng hugasan ay parang hindi na uubos ang dugo sa katawan. Ay kung sa tao ari ay pwedeng mag-donate kahit ilang bag pa. At pagkatapos nga nating hugasan ay atanggalan naman natin ng buntot. Inatanggalan ko po talaga ng buntot pag ako'y nagaluto ng isdang tulingan at ito daw po ay nakakalason at nakakaangi. Inasunod ko lang po yung inasabi ng mga matatandang una at wala naman pong masama kung ating asundin. Maigi na rin po yung tayo ay nagaingat. Ay madali lang din naman po aring tanggalin. Pilipitin mo lang po ng gayon tapos sa iyong ahilahin ay ditanggal na. At pagkatapos nga nating magtanggal ng buntot ay ahiwain naman natin ang gitna. Magkapareho po nating ahiwain yung gitna niyan. Para po manuot yung lasa at yung tinik niyan pag niluto ay lumambot. Ari pong ganaring luto ay paborito po talaga ng aking tatay. Kaya po pagkasama ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay at nag-request na apagluto ninyo ay apagluto po ninyo. Lalo na po kung paborito nila. Dahil hindi po natin alam ang buhay kung hanggang kailan sila makakakain ng paborito nilang pagkain. Ay kahit din naman po tayo, pag po tayo ay nakakaluwag-luwag ay matikim din naman po tayo ng mga paborito nating pagkain. At reward naman po natin yan sa ating pang-araw-araw na pagtatrabaho. At para ganahan naman ang katawang lupa natin sa pagtatrabaho. At pagkatapos nga nating hiwa-hiwain sa gitna, ay apalaparin natin yung isda. Para po siya ay lumapad. Dahan-dahanin lang po ninyo ang pagpapalapad dyan. At baka po panggigilan ninyo ay lumabas po ang laman yan. Baka po tinadtarang isda ang labas niyan, hindi naing na isda pag inyo po yan pinanggigilan. Kaya po ay dahan-dahan laang. Dahan-dahanin laang natin at wala naman po tayong lakad. Ay masarap din pong isaing na isda ay yung maliliit na isda na kung tawagin po din sa amin ay isdang bulinaw. At pag po ako'y nagaluto ng gayon ay lahat po ay kain, palibasa po ay maliliit na isda. At ang kagandahan po sa sinaing na isda, habang natagal po ay lalo pong nasarap. Ay sana lahat ng natagal ay lalong nasarap, hindi yung natagal ay lalong nauumay. At pagkatapos nga nating palaparin ay ababad muna natin sa tubig para talaga namang mawala yung kanyang dugo. At habang inababad natin yung isda para mawala yung dugo ay tayo magapisak-pisak muna ng bawang. At para pag tayo nagluto mamaya ay lagay na lang tayo ng lagay. Bawang na lang po ang ating ahiwa-hiwain, pati po ay luya. Hindi na po ako magalagay dyan ng sibuyas. At ako nga ni po ay nagatipid at yanong mahal ng sibuyas ay charot lang po. Hindi na po talaga ako magalagay dyan at may bawang at luya naman na po. Kung gusto mo naman pong maglagay ng sibuyas ay wala naman po tayong problema doon. Kanya-kanya naman po yan ang gusto at trip. At magahiwa-hiwa din tayo ng taba ng baboy. Galagay din po tayo nito sa sinaing nating isda para po medyo nagamantika yung ating sinaing na tulingan. Ay kahit kaunting tabalaan po ng baboy ang ating alagay. At pagkatapos nga po nating ibabad ang ating tulingan sa tubig para mawala ang kanyang dugo, ay alagyan na natin ng asin magkabilaan. At abalot na natin sa dahon ng saging. Ay nako, napakasarap po nito pag ito'y naluto. Tapos ay ainit-init mo na lang pag hindi naubos. Ay nako, lalong nasarap pag gayon.
Tapos ay nakakamay ka pang nakain, samahan mo pa ng isang tasang kaping mainit-init, ay nako, makapanalo man din pag gayon. Tapos ang kanin mo pa ay yung kaning lamig, yung bahaw, ay nako, inasabi ko sa iyo ay talaga namang panalong panalo. Ay dini po sa probinsya namin, pag wala ka pong maimeryenda, ay pwede na po ang kaning lamig, yung bahaw po, pwede ng meryenda yun sa hapon. Tapos ay ulaman mo pa ng ganaring ulam, sinaing na isdang tulingan, ay talaga namang inasabi ko sa iyo, mananaba ka talaga. Tapos ay habang nakain ka pa ay nakataas pa yung isang paa mo, ay nako, inasabi ko sa inyo talagang napapasarap ang kain. Kaya kaway-kaway dyan sa mga taong pag nakain nakataas ang paa. Pagkatapos nga nating magbalot sa dahon ng saging ay alagyan naman natin ng paklang ng saging itong ating palayok para hindi dumikit yung isda, at asapinan din po natin ng dahon ng saging ang ating palayok, at alagay na rin po natin yung ating hiniwa-hiwang taba ng karne ng baboy. Ito po yung agawin nating sapin dun sa ating agawing sinaing na tulingan, at alagay na rin natin yung pang-asim nating kamyas. Adamihan na rin po natin ng kamyas at hindi na po tayo magalagay ng suka. Pero kung gusto pa po ninyong lagyan ng suka ay pwede naman po. Alagay na din po natin yung luya, bawang at sili. Yun nga ni, at alagay na natin ang ating asaing na tulingan. Medyo may kaliitan nga lang po ang ating palayo, kaya ating pagkasyahin na itong ating tulingan. Kaya po talaga namang pinagkasya ko, kahit baluktot na ay akin talaga namang sinilid ng sinilid sa loob. Para po pag tinakpan natin ng kanyang takip ay hindi po nakaawang. At pagkatapos nga po natin pagkasyahin sa loob yung isda ay alagyan po uli natin ng hiniwang karne. At alagyan din uli natin ng pang-asim nating kamyas. Kaya po hindi na ako naglagay ng suka, ay madaming kamyas na ang aking nilagay, at alagay na rin po natin ang sili. At magalagay na din po tayo ng asin. Ayos lang po na dami-damihan ninyo ang asin at tayo po ay magalagay pa ng tubig. Dahil po yan ay 3 oras pa nating apakuluan. At pagkatapos nga nating lagyan ng tubig ay ating atakpan at alagay na natin sa ating lutuan. Ang sinaing na isda po talaga ay masarap iluto ay sa palayok. Sabi po yan ng mga matatandang una na aking nakakwentuhan. Dahil pag daw po sa palayok ay kulob na kulob yung ating isdang inaluto. Yun nga ni, at magadagdag uli tayo ng tubig. Dahil nakatin na po yung unang tubig na nilagay natin. Naglagay po uli tayo ng tubig para po talagang lumambot yung ating isda. Yun nga ni, at luto na ang ating sinaing na tulingan. Yan po ay 3 oras nating niluto, kaya po ay napakalambot niyan. Ako, taob na naman po ang isang kalderong kaninari sa akin. Ay parini po kayo at tayo ay malapang na. Mapaparami na naman po ang kain ko na rin kahit po ako'y nag-aisa-isang kumain. Dahil wala po ang mga kasama ko sa bahay ngayon. Mga ka-friendsi, pasubscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and God bless us all. See you again guys!